views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. So isang mapagpalang araw po sa ating mga kapalay at mga ka-Radyo Agri. Welcome po sa Palay Bida sa Radyo Agri, ang programa mula sa Philippine Rice Research Institute of PhilRice na magbibigay ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa pagpapalayan at pagsasaka. Syempre dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek, kasaganaan para sa bayan. Ako po ang inyong isa sa makakasama ngayong araw, ang inyong kapalay Badeth Grospe, mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization of PhilMec. Tara na pong magkwentuhan, matuto at maging bida sa loob ng halos isang oras, mga kapalay. Bago ko po ipakilala sa mga nakatutok sa atin sa live stream sa ating Facebook page, bago ko po ipakilala yung aking guest co-host for today, syempre batiin po muna natin ang lahat ng mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating 90.1 FM broadcast channel sa radyo, at syempre sa lahat din po ng ating mga taga-subaybay, ang ating mga viewers sa ating Radyo Agri 90.1 FM, DA PhilRice at sa RCEF Extension Program Facebook pages. Bago po tayo magsimula, batiin din muna natin ang buong PhilMec community. Of course, starting off with our Director 4, Dr. Janisha Alvindia, sa atin pong Deputy Director, Director 3, Joel Vidator, sa lahat din po ng mga PhilMec Division Chiefs and Section Heads, at syempre yung ating mga guards on duty, ang ating mga utility personnel at ang mga drivers po natin, lalo-lalo na yung mga nakabiyahe po ngayon na mga kasamahan natin sa PhilMec. Ayan, safe travels po sa inyo. At syempre sa lahat po ng mga nakikinig na sa atin sa iba't ibang sulok po ng ating community. Hindi rin po natin makakalimutang batiin ang ating mga ka-Radyo Agri at mga kapalay mula po sa Philippine Rice Research Institute, sa kanilang Executive Director na si Dr. John De Leon, at sa Development Communication Division Head ng PhilRice na si Dr. Hazel Antonio. At syempre yung ating certified kapalay na si Kapalay Minard Pagaduan. Ayan, magandang araw po. At sa episode po natin ngayong araw, ayan, meron po tayong bagong makakasama at bagong kapalay, at isa rin po sa mga interns o OJT ng PhilRice mula pa rin po sa Central Mindanao University na si Kapalay Lorraine Pelayo. Ayan, magandang araw sa iyo, Kapalay Lorraine, at welcome sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Ayan, hello po. Magandang hapon din po, Kapalay Badeth, at sa ating lahat. Isang pagbati po sa ating mga tagapakinig, lalo na sa aking pamilya, mga kaibigan, at sa mga kaklase at guro ko sa Central Mindanao University. At sana po ay samahan niyo kami hanggang sa pagtatapos ng ating programa. Ayan, maraming salamat. At syempre, bago tayo magsimula, Kapalay Lorraine, para sa information ng ating mga viewers at ating mga listeners, baka pwede mo namang ibahagi sa kanila, ano ba itong Palay Bida na programa? So ayun, ang Palay Bida ay isang engagement ng PhilRice sa mga radio stations kagaya ng Radyo Agri 90.1 FM, maging sa iba pang mga platform na maabot ang ating mga kapalay sa anumang panig ng bansa at mundo. Ito ay upang mapalawak ang mga balita, impormasyon at kaalamang nais nating ihatid sa ating mga rice farmers. So ayun, ang mga Palay Bida partnership nito gaya dito sa Radyo Agri 90.1 FM ay patuloy na nagbibigay ng pagkilala sa mga platform gaya ng radyo sa pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon sa pagpapalayan. Ayan, maraming salamat doon. Kaya naman kung meron po kayong mga katanungan sa ating mga naging talakayan o sa mga topics po na gusto pang pag-usapan, maaari po kayong mag-message sa ating mga Facebook pages at mag-text din po sa ating Radyo Agri Text Hotline na 0962-119-7445. At syempre, nandyan din po ang ating PhilRice Text Hotline na 0917-111-7425.
2, 3. At ayan, Kapanoy Lorraine, bago tayo magsimula sa ating panibagong topic, syempre babalikan muna natin yung ating naging episode last time dahil noong nakaraang linggo, nakakwentuhan natin or nakapanayam natin si Senior Science Research Specialist Magiting Garcia kung saan ibinahagi niya sa atin ang kanyang kaalaman sa apple snail o yung isa sa mga peste sa ating palayan na mga kuhol. Nagbigay din siya ng ilang mga dapat nating malaman sa ilang biological characteristics nito, ano yung mga favorable environmental conditions na dapat iwasan o bantayan ng ating mga kapalay at ilang mga natural na pamamaraan upang mabawasan ang labis na pagdami nito sa ating mga palayan. At sa mga hindi po natunghayan ang naturang episode, ay maaari nyo pa rin po itong mapanood sa official YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM Filmek. Ayan, okay. So, sige, proceed na tayo sa ating topic. At syempre, kilalanin na natin ang ating kapalay guest for today. Okay, so mga kapalay at mga karadyo agri, ito, for sure, ikaw din na babalitaan mo na rin, Kapalay Lorraine, dahil mainit na usapin ngayon yung posibilidad ng isang Super El Nino na tinatawag na maaaring magdulot ng matinding epekto maging sa ating agrikultura, sa supply ng tubig at syempre sa pagkain. Pero gaano nga ba ito kaseryoso? At eto handa na nga ba yung ating mga farmers sa posibleng epekto nito? Sa episode po natin ngayong araw ay tatalakayin natin kung ano po ba ang Super El Nino, paano ito naiiba sa karaniwang tinatawag or na-encounter na po natin na El Nino at ano-anong mga hakbang ang dapat gawin upang mabawasan ang epekto nito sa ating mga palayan. Alamin din natin kung ano at paano nakatutulong ang Climate Smart Maps o CSMAP project ng PhilRice sa pagtukoy ng mga lugar na vulnerable sa tagtuyot, Yes. at sa pagbibigay ng mga angkop na adaptation strategies para sa ating mga kapalay. Okay. Para sa mga bagong kaalamang ito, makakapanayam natin si Kapalay Dr. Leilani M. Juliano, Chief Science Research Specialist at Project Leader ng PhilRice Climate Smart Map Project. So magandang araw, Kapalay Leilani, at welcome po sa Palay Bida sa Radyo Agri. Batiin po muna ninyo ang ating mga taga-subaybay sa ating programa. Magandang araw po, Kabadet at saka Ka-Lorraine. Isang malaking blessing sa akin na makasama kayong lahat ngayon para talakayin natin yung importanteng topic natin ngayon. But gusto ko ding mag-greet muna sa ating mga magsasaka, saan man sila ngayon nakikinig. Ganon din yung mga kasamahan natin sa PhilRice at saka sa Filmek. Maraming salamat, Kapalay Leilani. At very relevant, napapanahon po yung ating talakayan ngayon. At simulan ko na po yung ating kwentuhan, Kapalay Leilani. So ito pong aking first question, malamang sa malamang po ay frequently asked question din ng ating mga kapalay. So ano nga po ba yung tinatawag natin na Super El Nino? Paano po ito naiiba dun sa karaniwang El Nino? At ano-ano po yung mga palatandaan or mga signs na dapat pong bantayan ng ating mga kapalay na magsasaka? Magandang tanong po yan, no? Yung Super El Nino kasi ay ito yung parang nickname na ginagamit kapag napakalakas yung El Nino. Ang technical term usually na ginagamit ng mga eksperto ay yung very strong na El Nino. Ang El Nino ay nagkakaroon ng pagbabago sa temperatura ng karagatang Pasipiko, no? Kapag tumataas ito, dito natin nakikita kung ano yung klasifikasyon ng El Nino. So, doon sa very strong El Nino, okay, yung Super El Nino nga na nabanggit nyo kanina, tumataas yung temperatura sa dagat na ito, Pacific Ocean, ng higit pa sa 2 degrees centigrade. Kapag ka naman very weak El Nino lang, nandun tayo sa nasa 0.5 hanggang less than 1 degree centigrade lang yung pagtaas ng temperature. So, kaya po, kapag ka tumaas ng ganon ang temperatura, dito natin nakikita kung ano yung klasifikasyon ng El Nino na mangyayari. So, ito pong padating El Nino ay, ang mga eksperto nagsasabi sila na
sadyang malakas yung magiging El Nino. Ilan sa mga dapat nating bantayan kapag ka po may El Nino ay yung labis na pagkatuyo ng lupa o kaya kawalan ng soil moisture. So, makikita natin dito kahit yung mga ilog o kaya yung mga dam ay mababa yung level ng tubig sa mga lugar na to. Pangalawa ay yung dahil sa mainit yung panahon, no, maaaring dumami yung mga peste na maaaring sumira sa ating mga palayan. Isa pa dyan yung dahil sa heat stress din ay nakikita natin sa mga halaman yung pagkabansot, hindi maganda yung kanyang paglaki, naninilaw o kaya ay nalalanta itong mga halaman natin na ito. So, pag sa palay naman, maaaring walang laman yung ating mga butil, hindi naglaman yung ating mga grains, no? At isa sa mga binabanggit ng Pag-asa, kapag merong ganitong El Nino, yung malalakas na bagyo, dahil dun sa pagbabago ng direksyon ng hangin o kaya nagdudulot ito ng malalakas na pag-ulan. Okay, so yun yung mga ilan sa mga signs na dapat tingnan lalo na ng ating mga kapalay. Lalo na nga po, ang naging observation ko, Kapalay Lorena and Kapalay Leilani, napaka-unpredictable na po ng weather natin. Minsan po nagiging biruan na rin po, halimbawa sa mga kaibigan ko na parang mas moody pa po yung weather kaysa sa mga babae. Like, no offense meant sa kumbaga gender, pero yun, sa sobrang, may time po kasi na umuulan, pero mainit. Oo. So may mga ganun. So maaaring mga, kumbaga hindi siya good news, pero ilan sa mga indications ng tinatawag natin na Super El Nino. Ayan, Kapalay Lorraine. Ayun po. So, maraming salamat po, Doc Leilani, sa inyong pagpapaliwanag. At tunay ngang mahalagang maunawaan ng ating mga magsasaka ang mga hamong dulot ng Super El Nino. Kaugnay po nito, nais ko naman pong itanong kung paano naapektuhan ng matinding init at kakulangan sa ulan ang produksyon ng palay. Yan, malaki ang epekto ng kawalan ng tubig, no? Pagdating sa pagpapalayan. Dahil labis nitong nababawasan yung supply na kakailanganin sana ng palay sa kanyang, para maayos yung kanyang paglaki. So, nababawasan yung tubig na kailangan nito. At isa sa mga nakikita pa din natin ay yung matinding init ay nagiging sanhi ng pagkalanta, o nabanggit ko to kanina, no? Pagkalanta, pagkabansot, at tuluyang pagkamatay ng halaman bago pa man ito mamunga. Ay sa ilang mga pag-aaral, yung El Nino, o kahit lalo na yung mga malalakas na El Nino, ay maaaring magpababa talaga ng ani ng ating palay na aabot na lang sana dun sa harvest season ay kadalasang mababa or nagkakaroon pa ng hindi paglaman ng butil nung mga palay dahil na rin sa heat stress. So, isa sa mga nakikita din natin ay dahil sa sadyang tigang yung lupa or walang ulan or kulang yung ulan, napipilitan ngayon yung ating mga magsasaka na maaring hindi na lang magtanim, no, ng palay. O kaya naman ay maghahanap sila ng ibang itatanim na hindi nangangailangan ng maraming tubig. So, in short, dalawang bagay yung nakikita natin. No? Pag nagtanim ng palay ay bababa marahil yung ating aanihin. At kung ibang tanim naman yung inilagay doon instead na palay ay bumaba ngayon yung lugar na dapat sana ay natamnan ng palay. So, yun yung ilan sa mga effect. So, ang bottom line po mababa talaga yung ani. Kaya nagre-resort sa ibang mga itatanim na mga crops yung ating mga kapalay na hindi masyadong mag-require ng tubig. Yun. So, sa question ko naman po ngayon, eto po, although medyo nabanggit, napahaging nyo na po siya na isa sa mga palatandaan. Pero yun nga po, totoo po ba na
maaari pa rin magkaroon ng pag-ulan kahit may super El Nino. At papaano po nangyayari? Siguro po yung makiki-elaborate po na kasi usually pag El Nino ang matik na inisip natin walang ulan. Pero yung po, you have mentioned na may pag-ulan at baka mas malalakas pa po yung pag-ulan. So paano po ito nangyayari, Kapalay Leilani? Oo. Totoo yun, no? Hindi ko mo may El Nino ay wala ng ulan. Bagamat kilala ang El Nino sa pagkatuyo ng lupa at matagal na tagtuyot, hindi ito nangangahulugan na mawawala ang ulan. So, ilan sa mga pangyayaring pwedeng makita natin pagdating ng El Nino, meron tayong tinatawag na localized thunderstorm. Di ba, dahil sa init, madali na mag-evaporate ang tubig mula sa maaring sa ilog o kaya sa mga dam or mga iba pang lugar na merong mga tubig, no? Tapos, lumilikha ito ng localized thunderstorm. Doon sa paliwanag ng mga eksperto, ito malimit nating naririnig pagdating ng weather Yes po. o information na binibigay ng Pag-asa, no? Yes. 'Di ba, meron yung malalakas pero saglit lang na buhos ng ulan. Opo. Usually yan sa hapon o kaya sa Sa gabi. gabi. So, meron pa rin talagang ulan. Pero merong mga lugar na medyo humihina. Yes. Pagka may El Nino, mababa sa normal ang ulan na ibibigay. Merong ulan pero yung normal sana kapag walang El Nino, mas mababa yung nakikita dito. Yan, nabanggit na rin natin yung mas matitindi yung bagyo, no? Yes po. Dahil na rin doon sa init doon sa Pacific Ocean, yung energy doon ay mataas ayon sa mga eksperto. Kaya kapag merong nabuong bagyo, maaari itong maging mas malaki o magdudulot ng matinding tag-ulan kapag lumapit o bansa. Yung ulan naman ay minsan nandun sa ibang rehiyon. Opo. Oo. Kung dito sa atin ay sobrang mainit na, no? Meron naman yung iba na binabaha or inuulan pa rin. So, hindi como merong El Nino ay sadyang wala ng ulan. Meron pa rin. Yun lang po, parang it's either sobrang konti sa ibang area or sobrang dami naman po sa iba. Kasi nga po, kagaya kagabi, sa San Jose po ilang oras din na malakas yung ulan. I think halos magdamag din po siya. Tapos may mga parts naman po na sobrang init. Kaya po, uso din po actually ang ubod sipon because of that. Yung literal na intense changes ng weather natin. Ayan. So, ilan pa lang po yan mga kapalay at mga karadyo agri sa mga information tungkol po sa Super El Nino at ano po yung mga dapat i-consider o mga palatandaan na dapat pong bantayan ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. So mamaya po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, marami pa pong maibabahagi ang ating kapalay guest. Kaya po stay tuned lang kayo. But for the meantime, eto po muna, panoorin po natin ang isang video tungkol po sa ilan pang mga information tungkol po sa El Nino at Super El Nino po. Panoorin po natin to. May El Nino ba talaga? Bakit may pag-ulan pa rin? Pwede ba yon? Hindi ibig sabihin na may El Nino, puro init lang, hindi ganoon kasimple yon. Makakaranas po rin tayo ng mga pag-ulan, lalo na kapag malakas ang habagat. Noong 2009, nakaranas tayo ng bagyong Ondoy bago tayo makaramdam ng matinding tag-init at makaranas ng kakulangan sa tubig. Kapag nade-develop ang El Nino, historically po, ay mas enhanced ang ating habagat season. Sa atin, kahit di ba, El Nino, pero may tag-ulan ngayon, kasi normal naman natin na cycle yun ng season. Kahit na may declaration na ngayon ng El Nino, wala pa rin tayo masyadong ma-experience na drought from the month of, say, June, July, August, September. Ano yan? Typhoon season ba yan? At may habagat pa. Sa tamang kaalaman, teknolohiya, at pagtutulungan, El Nino man o bagyo, kaya nating paghandaan.
So, ilan pa lang po yan sa mga information tungkol sa El Nino. At eto, bago tayo magpatuloy, bago natin mabalikan sa ating kwentuhan si Kapalay Dr. Leilani Juliano, basahin muna natin ang Kapalay Lorraine ng ilang mga pagbati, mga shoutouts, comments, at baka may mga questions yung ating mga kapalay at mga karadyo agri. Yan, sa mga nakatutok po sa DA PhilRice Facebook page, magandang araw po sa inyo. Ayan, mula kay Kapalay Marites Gonzales, magandang hapon po from Barangay San Rafael, San Marcelino, Zambales. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At ayan, Kapalay Lorraine. Ayan, sabi po ni Ronnie Urma. Dahil sa El Nino, bakit ang bagsik ng mga peste? Ayan, so ito ay hopefully, although I think na-discuss na or napahaging na ni Kapalay Leilani kanina. So, pero yun, nabanggit niya na isa sa mga sign ay masyadong madami yung mga peste. Yan. Ito naman mula sa ating RCF Extension Program Facebook page, mula sa ating suki. Ayan, si Kapalay Irma Bacolod Amerna. Hello po, rice farmer po from Santa Rosa City of Laguna. Maraming salamat po. At ayun din, shout out din sa lahat ng mga nakatutok sa atin via our Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan. So, ito pa din po tayo sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Ay, ayun, meron pa balang mula sa ating PhilRice Facebook page. Ito po, mula po kay Kapalay Lucky House. I think, hopefully masagot din po ito mamaya ng ating Kapalay guest. Magandang hapon po. Ano po kayang variety ang pwede naming itanim sa panahon po ng El Nino? Yan, yung isa sa hopefully masagot mamaya. At ito from Kapalay Nardfall Kutila. Hello Kapalay, shout out. Sabi niya. Yun, so balik na tayo sa ating talakayan. Dito pa rin po ito sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek Kasaganaan para sa bayan. At kami pa rin po ang inyong kasama, ang inyong mga kapalay at karadyo Agri, Badef Grospe, at syempre, Kapalay Lorraine bilang guest co-host po natin ngayon. So sa mga may mga katanungan po sa ating talakayan ngayong araw o sa mga may nais pong i-share na mga kwento na relatable sa ating topic, ibahagi lang po ninyo ang mga ito sa ating live airing sa mga Facebook page ng Radyo Agri 90.1 FM Filmek, DA PhilRice at RCF Extension Program. At maaari rin po kayong mag-text sa ating Radyo Agri text line 0962-119-7445. Okay. At sa mga hindi naabutan ang simula ng ating talakayan o sa mga hindi totally nakapakinig, muli nyo rin pong mapakikinggan ang episode na ito sa Sabado ng hapon sa 90.1 FM ng inyong mga radyo. Okay, ayan. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan ay pinag-uusapan pa rin po natin ang ilang mga bagay tungkol po sa Super El Nino at ang kahandaan ng ating mga magsasaka sa phenomena na to. At syempre kasama pa rin po natin virtually si Kapalay Dr. Leilani Juliano, Chief Science Research Specialist at Project Leader ng PhilRice Climate Smart o ang CS MAP Project. Kaya para sa ating next question. Okay, maraming salamat po Kapalay Badet. So Doc, bilang pagpapatuloy po ng ating talakayan, nais ko naman pong itanong kung ano-ano po bang paghahanda ang maaaring gawin natin or ng ating mga magsasaka bago lumala ang epekto ng Super El Nino. Magandang makita natin yung mga dapat gawin. Ngayon pa lang maghanda na tayo. Hindi yung kung kailan nandyan na yung El Nino. Ilan sa mga nirekomenda nating paghahanda ay yung pagpili ng mga itatanim na binhi sa susunod na sakahan. Katulad ng mga early maturing varieties o yung mga drought tolerant varieties. Ilan dun sa mga early maturing varieties na ito ay yung NSIC RC 480, kasama na din dyan yung RC 572, at saka RC10 kung meron pang mga nagtatanim ng ganyan. Yung mga mas maaga na anihin na mga varieties, ito po yung unang-unang ihanda natin pagka tayo ay magsasaka sa susunod. Pangalawa po dito, kung hindi naman natin pwedeng
tamnan ng palay yung ating mga bukid dahil sadyang kulang yung tubig na darating o kaya yung ulan, pwedeng mag-iba tayo ng pananim o yung tinatawag na crop diversification. Sa mga bahaging hindi naabot nga ng tubig, pwedeng magtanim ng mga hindi nangangailangan ng mga gulay, no? Na yung ng tubig at Ayun, so I think may kung pagpapatupad ng alternate way. So, ito yung Ayun, so I think may internet connection problem sa part sa part ba natin, Sir Raymel? kasi Ayun. ito yung Ayun, okay. So, I think we're experiencing some internet-related problems sa mga oras na to. Pero yun, kanina Kapalay Lorraine nagbanggit si Kapalay Leilani ng isa pa lang yung nabanggit niya actually na mga dapat gawin at yun nga yung pagpili ng dapat na itanim na mga binhi. And particularly, may mga nabanggit siyang mga varieties pero generally ang kanyang recommendation na yung mga early maturing varieties, tapos yung mga drought tolerant varieties. Na yun yung isang question ng ating Kapalay kanina. Nagbigay rin siya ng mga specific na variety. So, I'm sure nasagot ni Kapalay Leilani yung isa sa question ng ating Kapalay viewer kanina. Ayan, Kapalay Leilani. Ayun, sige po. maaari ko ding idagdag yung meron tayo dyan mga SFR or yung small farm reserve late na funds ng tubig na magagamit kapag na so dun sa maganda parehistro yung ating mga magsasaka insurance corporation para kahit papaano puhunan. Okay, so medyo Kapalay Doc Leilani yung ilang mga dapat ngang paghandaan. At syempre bago tayo sa unang bahagi ng ating talakayan ay i-share naman niya sa atin yung ilang mga tungkol sa Super El Nino na tinatawag. At syempre mga palatandaan yung mga signs na dapat bantayan ng ating mga kapalay na mga magsasaka. At syempre tayo din, kasi syempre affected din tayo, Kapalay Lorraine. But meantime, habang hinihintay natin si Kapalay Leilani, ayan, may mga pa-shoutout pa ba tayo? Sir Raymel, ayan, shoutout sa ating live stream in charge ngayong araw. At syempre sa lahat ng mga nakatutok sa ating page at syempre sa ating 90.1 FM broadcast channel, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ayan, so basahin ko muna ang ilan pang mga comments. Ito, ayun si Kapalay Lucky House pala yung nagtanong kanina ng mga variety na pwedeng itanim sa panahon ng El Nino. At eto, ayan, sabi ni Kapalay Alice, ayan, Camacho Triviana, magandang hapon po. And ayun, maraming salamat din Kapalay Nardfall Kutila sa iyong feedback. At eto, shout out ulit kay Kapalay Irma Bacolod Amerna. At ayun, so siguro try natin ulit.
Hello po, Kapalay Leilani. Okay, so I think inaayos muna ni Kapalay Leilani ang ating or sa atin ba ang problem, Kapalay Raymel? Okay, sige. So, ayan, so syempre nasa ating program pa rin tayo na Palay Bida sa Radyo Agri. Dito pa rin po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filme, kasaganaan para sa bayan. At syempre kami pa rin po ang inyong kasama ngayong Kapalay Batet. At syempre kasama ko pa rin po ang ating guest co-host mula po sa Central Mindanao University na si Kapalay Lorraine. Yan. Sa mga may questions po sa ating talakayan, baka may mga magpapahabol ng mga tanong Kapalay Lorraine, pwede po nilang or pwede po ninyo i-text yan sa ating Radyo Agri Text Hotline na 0962-119-7445. Mag-comment sa ating mga Facebook pages. At syempre, ayan, isisingit ko na rin Kapalay Lorraine. Ayan, kung of course, aside sa ating Facebook page, tayo rin po ay maaaring makita sa Instagram at sa X. Ayan. Hanapin lamang po or i-type lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM sa YouTube. At syempre, click nyo na rin po ang like, share at subscribe, pati na rin po ang notification bell para updated na rin po kayo sa ating mga latest uploads. At sabi nga ni Kapalay Lorraine kanina, sa mga hindi po naabutan yung simula ng ating talakayan o hindi nakapagpa-check ng attendance ngayon. Ayan. Pwede po ninyo mapakinggan ulit sa 90.1 FM broadcast channel ng inyong mga radyo ang ating pong episode ngayong araw na ito. Hello po. Ayan, hello po. Opo, nagbabalik. Opo. Sige po. So, sige, asa na tayo kanina. Ayan yung mga Tanong dapat paghahanda na mga dapat gawin po ng ating mga farmers. Kanina po, may na-mention ko, doon nagpuputol-putol kasi kanina Kapalay Lorraine, yung something sa tubig. But aside from that, ay na-mention nyo na po yung pagpili ng mga dapat po na itanim na mga binhi, particularly yung mga early maturing, tsaka po yung mga drought-tolerant varieties. Ayan, baka po meron pa po kayo maidadagdag doon, Kapalay Leilani? Oo, yung nabanggit ko kanina, yung para sa paggamit ng wastong tubig, paggamit ng tubig at saka yung enerhiya, no? Nabanggit ko na rin yung alternate wetting and drying na pwede natin itong gawin. Mas mababa yung konsumo ng tubig natin, pero makakapag-ani naman tayo later on or makakapag-terminal crop. Isa din dito yung baka pwedeng mag-imbak ng tubig ulan habang meron pa tayong ulan ngayon. Yung kung merong small farm reservoir o mga fish pond, maaaring lagyan ito ng tubig. Nang magamit naman natin ito kapag medyo critical na kailangan ng tubig yung ating mga pananim. I-condition din natin yung mga makinarya, no? Tingnan kung gumagana yung water pump para makita natin kung sadyang kailangan magagamit natin agad. At isa pa dito yung baka kayang magbigay na o kaya magkaroon ng solar powered na irrigation pump para makatipid din tayo sa mahal na krudo. Nabanggit ko yung enrollment ng ating mga magsasaka sa Philippine Crop Insurance Corporation sa pamamagitan ng mga local government units, yung ating mga municipal agricultural offices, para naman makabawi yung ating mga magsasaka kung sakali na magkaroon ng pagkasira yung mga pananim nila. So, ilan lang po yan doon sa pwedeng gawin ng mga ating mga magsasaka. Of course, pwedeng magkaroon ng mga alternatibong pagkakakitaan kung sadyang hindi pwedeng magtanim. Pwede namang mag-alaga ng mga hayop kung pwede sa kanilang mga lugar. Yes po. Ayan. So
So nakakatuwa din po na na-mention po natin yung iba pang mga agencies kagaya ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na katuwang din of course ang ating mga kapalay para naman insured ang kanilang mga pananim, yung kanilang mga crops. And I think kung di ako nagkakamali, pati yung mga machines nila. Ayan, pwede po kayo sumadya sa inyong LGU, sa ating mga Municipal Agricultural Office or sa ating City Agriculture Office. And meron din po actually mga ibang offices, mga parang satellite offices po ng PCIC. At dito sa Region 3 ay nasa Cabanatuan City po ang regional center, regional office ng ating PCIC. Ayan, shout out po sa mga taga PCIC. Ayan, kina Ma'am Girly sa kanilang regional head. Magandang araw po. Ayan, so at this time naman po yung akin pong question ay iikot naman po dun sa kanina pa po namin na mention ni Kapare Lorena, Climate Smart Maps o CS Map project ng PhilRise. So, at this point po, Kapalay Leilani, pwede po ba naming malaman papaano po nakakatulong yung CS Map project ng PhilRise sa pagtukoy ng mga lugar o yun pong mga palayan na posible pong maapektuhan ng matinding tagtuyot dulot nga po ng Super El Nino? Ayan, ang CS Map project ay nagsagawa ng pag-aaral or pag-a-analyze ng data ng PRISM dito din sa PhilRise. Halos 9 years yung data na tiningnan ng CS Map project. At tinutukoy namin dito kung ano-ano yung mga palayan nung mga nakaraang tatlong El Nino, 2016, 2019 at saka 2024, ang hindi natamnan. At ganun din doon sa mga, syempre yung mga natamnan. Sinasabi natin dito na noong mga nakaraang El Nino ay hindi sila nakapagtanim or hindi natamnan ng palay, maaaring ito ay maging bahagi din nung mga palayan na maapektuhan nitong padating na El Nino. So, nilagay po ito sa mapa. Gamit po yung data ng PRISM na ito, nilagay ito sa mapa at nakikita ng bawat probinsya kung saan yung mga lugar na maaring maapektuhan. Kasama yung information na nilagay namin dito ay yung mula naman sa datos ng National Irrigation Administration para malaman din natin kung saan ba yung mga lugar na hindi mapapatubigan ng NIA o kakapusin ng tubig na mula sa National Irrigation Administration. So, yun po yung mga maps na nagawa ng CS Map project. Ayun, okay. So, kumbaga po yung mga previous data, tapos data din mula sa other agencies, ayan, kagaya ng NIA. Okay, Kapare Lorraine? Maraming salamat po doon sa information, Doc Leilani. Ngayong malinaw na po sa atin ang kung paano nakatutulong ang Climate Smart Map sa pagtukoy ng mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagtuyot. So, alamin naman po natin kung paano ito maisasalin sa mga konkretong hakbang para sa ating mga magsasaka at mga local na pamahalaan. Yes. So, Doc, ano po ba ang mga adaptation strategies o hakbang ang isinusulong ng CS Map upang makatulong na maging handa ang ating mga magsasaka at mga lokal na pamahalaan? At bakit po napakahalaga ng partisipasyon ng mga LGUs sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga adaptation strategies na nabanggit? Yan, isa sa mga tiningnan natin, no, dahil kung sakali na maging malakas na yung El Nino pagdating ng unang bahagi ng 2027, kasi ang maapektuhan na natitingnan ngayon ng mga eksperto ay yung dry season crop natin. Baka maaari pang pwedeng i-adjust yung cropping calendar ng bawat probinsya. Hindi naman po kasi dahil may El Nino ay lahat ay maaapektuhan. Meron lang mga lugar sa bawat probinsya. At tinitingnan natin kung pwedeng i-adjust yung cropping calendar nila kung sakali na
mas maaga silang magtanim ngayong dry season. Isi-shorten yung pong fallow period between the wet season crop at saka yung dry season crop. Yes po. Upang sa ganon, pagdating ng probably February or January, makakaani na sila. So, naiwasan ngayon yung kakulangan ng tubig pagdating ng March, April. Lalo na po doon sa mga lugar na sadyang very distinct yung dry season at saka wet season. Yung mga lugar na very wet season o kaya very equal yung distribution ng tubig, maaaring yung usual pa rin na practice nila ng cropping season. Pero mainam din na makita ng ating mga magsasaka na pwedeng i-adjust yung cropping calendar. Ito ay sa pakikipagtulungan pa rin sa National Irrigation Administration kasi sila po yung magre-release ng irrigation water natin. So, isa po yan. Meron din pong ginawa yung CSMA project na crop suitability map. Doon naman sa mga lugar na sadyang hindi matatamnan ng palay, pwede yung mga alternatibong mga pananim ang ilagay doon. At dito makikita doon sa crop suitability map na nagawa ng PhilRice CSMA project na merong mga lugar na pwedeng tamnan ng iba't ibang gulay man yan o kaya mga root crops or iba pang mga pananim. So, aside from dun sa mga nabanggit na, paano paghahanda, yung dalawang yon ay nakikita namin malaking bagay para makatulong sa ating mga magsasaka. Yes po. At syempre, yun pong partnership din talaga sa ating local government unit. Ayan, ang ating MAU, saka yung ating CAO na talagang katuwang ng ating mga kapalay sa iba't ibang aspects po ng sektor ng agrikultura. At ito po para po sa aming last question, Kapalay Leilani. Bukod po sa agriculture sector, paano po maaapektuhan ng Super El Nino ang supply ng pagkain at kabuhayan po ng ating mga kapalay at karadyo agri? Nakikita natin yung mga nakakaraang El Nino ay merong pagtaas ng mga presyo ng bilihin, no? Ilan yan, yung bigas, dahil siyempre mababawasan yung production natin ng palay na magiging bigas. Ganon din yung ibang mga bilihin. Yung ating mga magsasaka ay bumibili din ng palay. Hindi naman din lahat ay nakakapagtabi pagkatapos nila na umani. So, makikita natin yung pagtaas ng mga bilihin. Isa na din dyan yung maaaring pagkasira ng mga naimbak na pagkain sa kung may mga bodega or dahil na rin dun sa mataas na temperature. Opo. Ay yung pagdami nga ng mga peste. Kanina may nagtanong, no? Yes po. Oo. Bakit dumami o bakit dumadami po yung mga peste kapag ganito pong panahon ng El Nino, lalo na po yung Super El Nino? Dahil dun sa init, nagiging favorable sa kanila yung pagdami nila. So, isa yan. Of course, yung minsan meron tayong ibang mga magsasaka na nangungutang lang din ng mga puhunan. Yes po. Baka may mangyari dun sa mga pananim nila ay hindi sila gaanong makabawi, no? Opo. So, may pagkakautang pa rin sila. Siyempre, yung interest and all. Yes. Isa yan din sa mga maaaring epekto ng pagkakaroon ng El Nino sa ating mga magsasaka. Yung ibang mga labor sa bukid, no? Mawawalan ngayon sila ng alternatibong pagkakakitaan. Yes po. 'Di ba? Isa yan. Totoo. Tapos, of course, dahil din sa heat stress, syempre, yung epekto nito sa ating mga magsasaka. Po, definitely po. Yes. And dun sa mga din po siguro yung mga hayop na katuwang po ng ating mga farmers dahil nga po sa heat stress. Although, kagaya Kalabaw, I think kaya niya yung init pero siguro po ibang usapan kasi kapag
heat stress na intense na talaga dahil sa Super El Nino. So, in short po, talagang lahat halos, even mga consumers po, ay meron pong direktang epekto po yung Super El Nino sa kabuhayan at syempre yung food, dahil syempre part ng ating basic necessity yan. Maraming salamat po, Kapalay Doc Leilani. At bago po namin kayo tuloy ang pakawalan, baka po meron po kayong mga pa-shoutout o mga pagbati po sa ating mga kapalay, mga kasama niyo po sa trabaho, family members po and friends. Yes, shout out sa mga kasama ko ngayon sa office. Yung mga taga CSMAG, Barangay CSMAG, nandito sila ngayon sa paligid ko. Salamat sa kanilang masigasig na paggawa ng mga nire-require sa aming outputs, katulad ng mga mapa na yan. At syempre yung ating mga magsasaka sa Nueva Ecija, dahil nandito ang PhilRice, at saka ibang mga lugar pa ng kung nasaan ang PhilRice. Especially yung mga taga Ilocos na farmers, dahil taga dun po ako. Yan. Opo, Ilocana. Ganun din of course yung aming mga kapamilya na nandun din, at saka dito sa Nueva Ecija. Ayan. So, eto po, eto na, may pahabol pa pong tanong ang Kapalay Leilani from Kapalay Herbert Guerrero. Pwede raw po bang magtanim ng hybrid rice sa panahon po sa ngayon? Maaari pong magtanim ng hybrid rice. Tingnan lang po natin kung yung pong lugar ninyo ay kasama doon sa posibleng maapektuhan ng kakulangan ng tubig. Doon po sa datos na meron kami, parang nasa 400,000 hectares yung maaring maapektuhan across the country. Meron lang ibang mga region o kaya mga probinsya na yung may mga malalaking taniman ng palay ang medyo malalaki din yung maapektuhan. Pero hindi po lahat ay maapektuhan. Mas malaki pa rin yung tinitingnan namin na makakapagtanim naman po. So yung hybrid po ay pwede pa rin kayong magtanim. Basta po yung ini-expect natin na mawawalan na ng tubig yung ating lugar ay mas maaga po tayo na magtanim. Opo. So, syempre po, shoutout ko na rin po yung mga kasama po ninyo dyan sa CS Maps at syempre sa buong PhilRice. At syempre po, maraming salamat po sa patuloy po na serbisyo sa ating mga kapalay na mga farmers. Kumbaga, kapartner po namin dito sa PhilMex sa pagbibigay po ng sufficient na service, na programs po sa ating mga farmers sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas. Ayan, maraming salamat po. At syempre po sa time po na binigay po ninyo sa amin, Kapalay Leilani. Ayan, so nakapanayan po natin ngayong mga oras na to. Ayan, si Dr. Leilani Juliano, ang Chief Science Research Specialist at siya rin pong project leader ng CSMAP project mula po sa PhilRice. And I think may mga pa-shoutout pa tayo, may mga pahabol pa tayo, Kapalay Lorraine. Ayan. Okay, sabi po ni Dong Castillo Alvendia. Hello po, Poso Rubio Farmers Association, watching from Poso Rubio, Pangasinan. Ayan. At ito, from Kapalay Ched Caperida, watching from JRMSU sa Dipolog City. At ito, shoutout ulit kay Kapalay Herbert Guerrero. Sana nasagot at nabigyan ka ng kalinawan ni Doc Juliano tungkol sa iyong question. And ito, mula naman kay Kapalay Irma Bacolod Amar, na kami po ay medyo sanay. Nasa 216 or 216. Ayan, maraming salamat po. Ayun, meron pa. So, sabi ni Marites Bauyon, Divina Gracia. Divina Gracia. So, shoutout po sa mga kasamahan kong magsasaka, Balayan, Santol Farmer. So, shoutout po sa inyo dyan. At, si Herbert ulit, sabi niya, ano yan? Taga La Paz, Paz, Tarlac. Ayan, shoutout din sa mga farmers po natin dyan sa La Paz, Tarlac. Sa lahat syempre ng ating mga kapalay sa iba't ibang sulok ng bansa, lalo-lalo na sa mga nakatutok ngayon sa atin, sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri, sa ating Facebook page, at syempre sa ating 90.1 FM
broadcast channel. Ayan. So, sige. Dahil dyan, diretso na tayo agad sa ating Palay Tanungan segment. Bago po i-reveal ni Kapalay Lorraine ang ating Palay Tanungan ngayong araw, syempre, sasagutin ko muna yung ating Palay Tanungan last time. Mula po sa tanong na tama o mali, ang regular na pamumulot ng invasive apple snail o pesting kuhol at mga itlog nito ay nakatutulong upang mabawasan ang populasyon ng kuhol sa palayan. Ang sagot po dyan ay tama. At ito, i-reveal na po at syempre ng ating live streaming charge, ang ating Palay Tanungan sa mga nakatutok po sa ating live stream sa ating Facebook page. Ayan. Ayan, so narito po ang ating katanungan sa ating Palay Tanungan. So tama o mali? Ayan. Kahit may mga panakanakang pag-ulan, maaari pa ring maranasan ng bansa ang mga epekto ng Super El Nino kung ang kabuuang dami ng ulan ay mas mababa kaysa normal at mas mataas ang temperatura sa loob ng mahabang panahon. So i-type lang po ang DZDJ space pangalan, space bayan at ang inyong sagot sa 0917-111-7423. So ang unang 5 sagot ay mananalo ng libreng shoutout at babanggitin namin ang inyong pangalan. Okay. So kasama na rin po kayo sa raffle upang manalo ng exciting prizes. Kaya abangan ang announcement dito, Kapalay. Ayan, at syempre, bago ko tuloy ang makalimutan, ayan, may mga videos pa po tayo na mapapanood po in relation po sa ating topic ngayon na Super El Nino at siguro mga ilang pang mga bagay in relation naman po sa ating pagsasaka. Ayan, panoorin po natin mga Kapalay at mga Karadyo Agri. Aray naman, ganyan siguro kasakit ang mararamdaman ng palay mo kung hindi tama ang paghahanda ng lupa. Biro mong 5% ani agad ang mawawala pag hindi na ihanda ng tama ang lupa. Ayon yan sa mga eksperto. Kaya naman, ang rekomendasyon ng mga eksperto ay handang mabuti ang ating lupang taniman. Dapat walang mataas at mababang bahagi ng lupa matapos ang huling pagpapatag. Walang tumpok ng lupa ang makikita matapos magpatubig ng 5 cm sa huling pagpapatag. Wala rin makikitang malalim na bahagi ng lupa matapos ang pagpapatubig. Pwede rin nating sundan ang schedule na ito. Tara, linisin na natin ang ating mga ugali ay yung ating mga palayan pala. Tayo'y maganda na ng lupa na ang tama. Hindi yung paghahanda ng may cake, ha? Diba? Grabe yung nangyari dahil sa sobrang init ng panahon. Pagdating sa init, may matibay dyan. Kayang-kaya ng NSIC RC 600 o pang mainit 1 na variety ng palay. Ano, i-add to cart mo na yan para maitanim sa inyong lugar na sobrang init. Kayang-kaya nitong tiisin ang tirik na araw at init na aabot hanggang 38 degrees Celsius. Umahan ito hanggang 7 tonelada kada hektarya at matibay sa dead heart at whitehead. May panlaban din ito sa blast, BLB, sheet blight, brown plant hopper at green leaf hopper. Di ko na kailangan sabihin na mas matibay pa ito sa inyong relasyon. Char! Subukan mo na sa inyong lugar. At para naman po sa ating public service announcement, alam niyo po ba mga kapalay na may mga inisyatibo ang PhilRice para makatulong sa panahon ng El Nino? Gamit ang AWD o kontroladong pagpapatubig, nakakatipid sa tubig nang hindi bumababa ang ani. Mayroon ding drought-tolerant varieties tulad ng NSIC RC572, RC732, RC578, at RC480 at balanced fertilization upang manatiling malusog ang palay at maiwasan ang stress kapag may kakulangan sa tubig. Gabay din ang palay check system sa tamang pamamahala ng palayan, lalo na sa patubig at abono. At para sa dagdag na kita,
isinusulong ang palaymanan system, magtanim ng gulay na hindi gaano kailangan ng tubig at mag-alaga ng hayop bilang alternatibong pagkakakitaan. May tanong? Tumawag o mag-text sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. Pwede ring i-follow ang RCEF Extension Program at DA PhilRice Facebook page para sa mga impormasyong kailangan mong malaman, kapalay. Yan, syempre wag nyo din pong kalimutan na i-like at i-follow ang DA Filmec at Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. At syempre para po sa mga may shoutouts, yung mga concerns, comments po sa ating Radyo Agri ay andyan pa rin po ang ating text hotline na 0962-119-7445. At muli, maaari nyo rin pong balikang pakinggan ang Palay Bida sa Radyo Agri kada Sabado po yan, 2 to 3 p.m. sa ating 90.1 FM channel at mapapanood nyo rin po ang ating mga previous episodes ng lahat ng ating Radyo Agri program sa ating official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM Filming. At syempre, maaari nyo rin po kaming i-message sa iba pang digital platforms. Hanapin nyo lamang po at i-follow na rin ang Radyo Agri 90.1 FM sa Instagram at sa X. Kami po ay inyong nakasama ngayong araw, Kapalay Lorraine mula sa Philippine Rice Research Institute. At ako pa rin po, Badeth, mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan.